Kamusta mga kaibigan? Ako si Lan ng #WalkWithLan. At kung pag-uwi mo galing sa work o school, instead na, finally, pahinga, biglang sumasakit ulo mo dahil sa mga gamit na nakakalat. Bakit sobra na ang staff mo sa bahay? Sa Pilipinas, normal yan. Maliit na space, maraming tao sa bahay, balikbayan boxes na puno ng pasalubong, sayang pag itinapon, at mga regalo mula fiesta o Christmas. Pero alam mo ba, yung clutter na yan, hindi lang nakakaabala sa mata, nakaka-stress din sa isip at puso. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 12 quiet signs na oras na para mag-let go, inspired sa totoong Pinoy life. Kung makikita mo ang sarili mo at kahit isa, comment down below. Ako ito sa baba. Tara, simulan na natin. Hindi ka relax sa sariling space. Pagpasok mo sa pinto, tensyon agad. Instead of peace, sa kondo o bahay, sa probinsya, dapat sanctuary yan. Pero parang warehouse na. Decluttering feels overwhelming. Buksan mo lang yung isang aparador. Pangalawa po ito, parang weekend project na agad. Dahil puno ng damit mula high school pa, plus mga gamit na pwedeng i-recycle someday. Pangatlo, you avoid having people over. Hindi dahil madumi, pero nakakahiya yung mga gamit na nakakalat. Huwag muna tayong magsalo. Baka makita nila yung bundok ng plastic container sa kusina. Ay nako, pang-apat po mga kaibigan, you lose things constantly. Susi, wallet, yung paboritong t-shirt nawawala lagi dahil walang designated place. Lahat nalulunod sa clutter. Panglima, flat surfaces are never clear. Lamesa, kitchen counter, aparador top, naging storage na lahat. Kahit yung ref, door, puno ng magnets at notes mula 5 years ago. Ayan, lilinisin po natin yan. Yung sa ref, yung magnet, lilinisin po natin yan. Okay? Nako, pang-anim na po tayo. Cleaning takes hours. Dati 30 minutes lang. Ngayon, buong hapon ka na nagliligpit. Mas maraming gamit equals mas maraming aayusin. Okay? Pang-pito, your garage, bodega, basement is a dumping ground. Sa Pilipinas, yung bodega o ilalim ng bahay, puno na ng lumang appliances, old school projects, at baka kailanganin pa items. Hindi na magamit para sa kotse o storage lang. Pang-walo, mga kaibigan, closet full, but you wear the same 20%. Maraming damit, pero Monday to Friday, pare-pareho lang suot mo. Yung iba, suot mo lang nung kasal 10 years ago. Ako po, ginagamit ko yung mga damit ko. Mula pa nung pinipila-pila ko lang. O kahit medyo luma, talagang ganun po talaga, di ba? Number 9, you use debt installment to buy stuff. Shopee, Lazada, Haul on installment. Nako, excited ka muna pero pagdating ng bill, stress na naman. Yung excitement nawala, utang nananatili. Pang-10, you feel like you need a bigger house. Sa halip na mag-move sa mas malaking place na mahal sa rent sa Metro Manila, gumalaw pa no? Baka less stuff lang kailangan mo para magkasya comfortably sa current home mo. Pang-11 po, no boundaries on what comes in. Walang one-in, one-out rule. Pasok lang ng pasok. Freebies, pasalubong, sale finds, walang filter, kaya lalong sumisikip. Number 12, deep down. You already know sa totoo lang, alam mo na, yung pakiramdam na sobra na ito. Trust that. It's your heart telling you it's time for change. Ngayon, inspired ka na ba? Remember hindi ibig sabihin throw everything away. It's about keeping what sparks joy, what you use and what adds value sa buhay mo at sa pamilya. Challenge ko sa inyo mga kaibigan, 30-day Pinoy declutter, simulan sa maliit, kitchen drawer muna, donate to church, sell to sa carousel, or recycle. Imagine mas maraming oras para sa family bonding, less stress, more savings. You deserve a home na pag-uwi mo, finally, tahimik at payapa. Kaya mo yan mga kaibigan. Para hindi lang inspire kayo
gawing actionable. Narito ang ilang super practical Pinoy declutter tips na tested sa totoong buhay dito sa Pilipinas. Lalo na kung maliit ang space mo sa condo, townhouse o bahay sa probinsya. Alam natin yan. Sayang naman. Tip number 1, ha? Baka gamitin ko pa. Pero tanungin mo sarili mo, kailan huli kong ginamit ito? Kung more than a year na, okay lang, bitawan na yan. Para sa sentimental items like regalo from lola or balikbayan box stuff, take a photo muna para sa memory, then let go. Hindi mo tinatapon ang memory, tinatapon mo lang ang bagay na nakaka-stress na. Tip number 2, start small. The 15-minute rule. Huwag mag-full house declutter agad. No? Ginawa na po natin ang video yan. Overwhelming yan. Simulan sa 15 minuto per araw, no, per day. Halimbawa, ngayong gabi buksan mo lang yung isang drawer sa kusina. Itapon yung expired spices, broken tongs, o duplicate can openers. Bukas naman, isa pang drawer. After 1 week, laking ganda na ng progress. Para sa small condo life, perfecto. Walang pressure. Tip number 3, the one-in, one-out rule. Pinoy edition. Bago bumili ng bago sa Shopee, Sale o Lazada Haul, tanungin, alin sa current gamit ko ang papalitan nito? O kaya one-in, two-out. Kung feeling mo talaga marami na, lalo na sa damit, bago bumili ng bagong shirt sa ukay-ukay, mag-donate muna ng 2. Keeps the inflow controlled. Sa condo mga kaibigan o maliit na bahay, gamitin ang walls, floating shelves para sa books o decor, under bed storage boxes para sa seasonal clothes, o multifunctional furniture like ottoman na may storage inside para sa extra blankets. Sa kusina, stackable containers lang para sa pantry, hindi na magkakalat yung mga plastic. Tip number 5, where to let go. Hindi sayang sa iba. Donate to church, barangay relief o Caritas. Maraming Pinoy na natutuwa kapag may natanggap na gamit na brand new pa sa mata nila. Sell on Carousel or Facebook Marketplace, pero pang grocery or date night. Sunod, recycle plastic sa barangay collections o junk shops. Common mistakes na nakikita ko sa maraming Pinoy. I-store ko muna sa bodega ng parents, pero lumalaki lang yung problema doon. Face it, head-on sa sarili mong space. Imaginin mo, ha? After decluttering, mas maraming oras ka para sa family movie night, bonding over merienda, o tahimik na pahinga after work. Yung bahay mo, hindi lang lugar, nagiging sanctuary na talaga. At financially, less impulse buys, more savings para sa travel, emergency fund, o kahit simpleng luho like Starbucks treat without guilt. Kaya mo yan, sir, madam. Start today, kahit isa lang na drawer. You will thank yourself later, mga kaibigan. Okay, ha? Oh, if nakarelate ka, mga kaibigan, alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Yan. If nakarelate ka, like and subscribe para sa more tips. Comment down below. Alin sa 12 signs ang pinakatotoo sa iyo? Share this sa mga kaibigan at family na kailangan ding mag-declutter. Salamat sa panonood. God bless at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace out. Mabuhay po kayong lahat.